Okay. Oh, hmm. Iba. Taon pang ayos na rin sa pagkakaunawaan namin. Ayun, gagawin ko ang lahat para bumawi kay Jungle. Saka, napakaganda ng pasilidad ng ospital na ito. Ginagawa lang ito ni Chin Fan para pahirapan si Jiang Lin para hindi makapagbigay ng dugo si Xiaozi. Ruan Ruan. Ruan Ruan. Sir, kakagaling mo lang sa operasyon. Huwag kang gagalaw. Nasaan si Ruan Ruan? Nababaliw ba kayo? Ang nanay ng batang babae, bigla-bigla na lang nagpapalit ng dugo. Alam mo ba na yung batang babae, hindi na magtatagal? Kung hindi agad maoperahan, mamamatay na siya. Hindi pwede. Kailangan kong iligtas si Ruan. Hindi pwede. Kailangan kong iligtas si Ruan Ruan. Mukhang panahon na. Hello, Young Master, sa wakas ay nakipag-ugnayan ka rin sa akin. nasa bingit ng buhay ang anak kong babae ngayon. Inuutusan ko kayo na agad na magdala ng dugong type A. Ano man ang mangyari, iligtas ninyo ang anak ko. Ginoong Chin, pero Ginoong Chin, hinihintay pa rin kayo ng One Hong Consortium para pamunuan ang mga bagay-bagay. Kailan po? Kayo babalik? Makalipas ang 3 araw. Song Ruyan, kung ang 6 na taong pagmamahal ko ay hindi sapat para mag-init ang puso mo, panahon na para umalis ako, kasama si Ruan Ruan. Ayon sa ulat, ligtas na si Ruan Ruan sa peligro. Basta maalagaan ng mabuti, makakauwi na siya sa loob ng 1 linggo. Mabuti naman, salamat po. Ah, Papa, Ruan Ruan, okay ka lang ba? Masakit ba? Ba. hindi masakit si Ruan Ruan. Papa, nasaan si Mama? Papa, siguradong mensahe yan galing kay Mama. Tingnan mo na. Song Ruyan, naalala mo rin ba kami sa wakas? Papa, ayaw ba talaga sa akin ni Mama? Nasugatan ako pero ayaw pa rin niyang bisitahin ako. Siyempre hindi. Sobrang abala lang sa trabaho si Mama. Hindi makalabas. Kaya hindi siya nakapunta sa ospital para bisitahin ka. Totoo ba yan? Sige na, Ruan Ruan. Kukuha muna ako ng mainit na tubig para sa'yo. Mabait ka. Kung malaman niya ang totoo, masasaktan siguro ng husto si Ruan Ruan. Ginang Song, narinig ko na lumabas ang prinsipe ng One Hong sa ospital.
Yung sinasabi sa mga chismis na kayang-kayang gumulo sa mundo ng pananalapi, hindi ba't matagal na siyang nawawala? Hindi ko masyadong alam yon. Pero ayon sa sabi-sabi, posibleng pumunta siya sa ospital ngayong araw. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Imbestigahan mo na. Opo? Tita Song! Gising ka na, Xiaozi. Halika. Tita Song, gusto ko ng fried chicken. Gutom na gutom ka talaga. Paglabas mo, dadalhin kita ni Tita Song. Yay! Paborito ko si Tita Song. Paborito rin ni Tita Song si Xiaozi. Song Ruyan, akala ko ayaw mo sa mga bata. Ayaw mo lang pala sa anak natin. Papa, hindi naman talaga abala si Mama, di ba? Ruan. Sandali lang. Lalabas muna ako. Sige. Tatay. Tatay. Sino ang nagpahintulot sa inyong gambalain si Xiaozi? Hindi po, Nanay. Dumadaan lang po kami ni Tatay. Shinfan, binabalaan kita. Huwag mong gambalain sina Jianglin at ang anak niya. May leukemia na nga si Xiaozi. Kung may mangyari man sa kanya, dahil sa ginulo mo siya, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Song Ruyan, si Ruan ang tunay mong anak. Pero bakit naman? Mas gusto mong alagaan ang anak ng iba kesa bisitahin si Ruan? Ikaw talaga. Tatay. Huwag mong idamay, si Ruan. Kinfan, huwag mong isiping hindi ko alam ang mga balak mo. Walang kwenta. Noon, ginawa mo ang lahat para mabuntis mo ako. Hindi ba't para lang makuha ang pera ng pamilya, Song? Ganoon pala. Akala mo, ang 6 na taon kong pagmamahal sa'yo, pera lang ang habol? Hindi ba ganoon? Chinfan, binabalaan kita. Kung gusto mo pang manatili sa magarang buhay, sumunod ka sa mga alituntunin. Lumayo ka kina Jianglin at sa anak niya. Nanay, huwag niyo pong awayin si Tatay. Huwag niyo pong awayin si Tatay. Huwag mo akong tawaging nanay. Malas. Tatay, masakit po ba? Ginoo, Tatay, sino po sila? Ruan, ayaw sa akin ni nanay. Sumama ka na kay tatay sa ibang lugar. Ayos lang ba? Tatay, ayaw pong iwan ni Ruan si Nanay. Bigyan natin si Nanay ng 3 pagkakataon. Kapag naubos na niya ang mga pagkakataong yon, huwag na lang natin siyang pansinin, okay? Siya? Ginoo, ang ipinag-utos niyo po, natapos na namin. Ngayon, oras na para bumalik kayo sa bansaa at tuparin ang pangako. Huwag kang mag-alala. Kung nangako ako, tutuparin ko. Pagdating ng tamang oras, babalik ako sa Wanhong. Opo, Ginoo. Pasensya na, Ruan. Ang ibang mga kaklase, kasama ang nanay at tatay nila, walang kwenta ang tatay mo. Hindi rin makakapunta ang nanay mo. Hindi, sapat na si Tatay para sa akin. Sino yung nanay na yon? Ang ganda ng dating niya. Nako, yung bag na dala niya, limited edition ng Chanel yan. Abot ng daan-daang libo ang presyo niyan. Ang yaman talaga. Nanay, dumating ka na. Pero Nanay, wala rito ang upuan ni Ruan. Anong sinisigaw mo diyan? Pangit, wag mong aagawin ang nanay ko. Ruan. Nanay ko to, wag mong aagawin. Xiaoze, bakit mo itinulak? Tatay, syempre, yung pangit na yun ang nang-agaw sa nanay ko. Ayos ka lang ba, Ruan? Tatay, bakit hindi ako kinilala ni Nanay? Anong batang yan? Humarap ng basta-basta sa nanay. Sa tingin ko, may mga mahirap na kupas na damit. Sinadya nilang ipaampon ang anak nila para maging kabit. Tumigil kayong lahat. Ganoon din ba ang iniisip mo? Nanay, Dapat ay inayawan ko sina Chinfan at ang anak niya.
Pero bakit, nang makita kong umiiyak si Ruan, masakit na masakit ang puso ko? Hindi. Hindi ko pwedeng malaman ni Jianglin ang totoo. Anong nangyari? Wala namang malaking bagay. May isang maliit na batang babae lang. Hindi maayos ang pagpapalaki sa bahay. Nambuli sa aming si Xiaozi. Song Ruyan, Pasensya na po talaga, Ginoo. Sanay na ako sa pag-aalaga kay Xiaozi. Ganito na lang, ako na ang humihingi ng paumanhin sa inyo at sa inyong anak na babae para sa kanya. Paumanhin. Chen Fan, si Aileen nga ay humingi na ng paumanhin sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Huwag kang magmalabis. Ayos lang. Ruyan, sa itsura ng mga bagay, kilala mo ang Ginoong Chin na ito? Hindi ko alam, siya ba'y iyong... Tatay ko ay kaibigan ni Tita Song. Ganun pala, kaibigan pala. Ruan, nagiging matino ka na pala. Nanay, 2 pagkakataon na lang ang natitira. kung noon pa sana ako umalis, hindi sana nasaktan si Ruan dahil sa ugali ni Song Ruyan ng ganito, di ba? Magandang araw sa lahat ng mga magulang at mag-aaral. Ngayon, papasok na tayo sa ating award ceremony. Ang pinakamahusay na nagpakita noong nakaraang semestre ay ang ating mag-aaral na si Ruan. Binabati natin si Ruan sa pagkakamit ng bituin ng pag-aaral, mag-aaral na may 3 mahusay na katangian, at outstanding class officer. Anyayahan natin si Ruan na umakyat sa entablado para tanggapin ang parangal. Salamat po, ma'am. Okay, ang ating parent-teacher conference ngayong araw ay tapos na. Salamat sa inyong lahat. Ang galing-galing talaga ng aming Ruan. Bitawan mo. Ito ang sertipiko ni Ruan, hindi sa'yo. Bitawan mo yan! Sertipiko ito ni Ruan, hindi sa'yo. Ruan, ayos ka lang ba? Isang sertipiko lang yan, diba? Anong problema kung ibigay kay Xiaoze? Song Ruyan, may kinikilingan ka. Puwedeng-puwede ang anak ni Jianglin, pero kung may mangahas na pagnakawin ang pag-aari ng anak kong babae, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Ruyan, huwag na lang kaya? Kahit na may leukemia si Xiaozi at palagi siyang nanganganib sa buhay, hindi naman dapat natin siya sobrang pagpalayawin. Ibalik mo na sa kanila. Tama, palaging nanganganib sa buhay si Xiaoze. Kaya habang buhay pa siya, lahat ng kanyang mga pangarap ay tiyak kong tutuparin. Papa, Shinfan, pakinggan mo. Kahit hindi lang isang sertipiko, kung anuman ang gusto ni Xiaozi, kahit ang buong angkan ng Song, ay maibibigay ko sa kanya. Tungkol naman sa'yo, dito sa aming angkan ng Song, ikaw ay wala kang iba, kundi isang walang kwentang tao. masamang nanay na nang aapi kay Papa. Muli kang nawalan ng pagkakataon. Pagkakataon? Anong pagkakataon? Tatay, alis na tayo. Ayaw na ni Ruan na makita si nanay. Tara na, Sandali, Song Ruyan. Ano pa ang gusto mo? Ruan, di ba sabi mo dati, gusto mong makakain kasama ako? Payag ako. Talaga? Totoo. Pero, may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Ikaw, kailangan mong ibigay lahat ng mga sertipiko kay Xiaoze. Ruan, kung ayaw mo, pwede kang tumanggi. Payag ako, tatay. Di ba matagal mo nang gustong makakain kasama si nanay? Xiaoze, alis na tayo. Tatay, pumayag na si nanay na kakain tayong magkasama. Ibig sabihin ba nun konti na lang, gusto na tayo ni nanay? Tatay,
Tingnan mo to, iginuhit ko tayong tatlo. Maganda ba? Ang ganda. Ang galing talaga ng anak ko. Tatay, siguro si nanay na yon. Sunduin natin siya. Ginangsong, yung pinagawa nyo sa akin sa harap ng elementarya, tapos na, kahit na di maganda ang resulta. Pero yung bayad, kulang-kulangin wag. Ruan. Anong ginagawa mo? Ruan. Ganito pala. Nakuha ko na, 500,000 to. Kapag nakuha mo na, kumalas ka agad. Wa. Ito pala ang totoo. Kaya pala noon, kami lang ni Ruan ang nasaktan. Kaya pala nung kinakailangan ni Ruan, walang pag-aatubili kang ibinigay ang dugo para sa anak ni Jianglin. Song Ruyan, mulat sa pool pala, galit na galit ka sa amin. Tatay, ayoko na kay nanay. Siya, hindi na natin siya kailangan. Magaling ang pagkakagawa. Mula nang pumanaw ang mga magulang ko, kakaunti na lang ang nakakaalam na mahilig ako sa maanghang. Kinfan, huwag mong isipin na dahil pumayag akong kumain ng sabay-sabay, ay pumapayag na rin akong makitira sa inyo. Nasaan siya? Kinfan, Ruan. Hindi ko alam kung bakit. Parang may nararamdaman akong parang may mawawala sa akin. Kinfan, Song Ruyan, 6 na taon. Hindi mo pa rin napapainit ang puso mo. Mula ngayon, magiging estranghero na tayo sa isa't isa. Huwag na tayong mag-abala sa isa't isa. Shinfan, saan ka pupunta? Maligayang pagbabalik, Ginoo, sa Wanhong. Ginoo. Wanhong. Sino-sino ba ang mga ito? At saka, anong sinasabi nila tungkol sa Wanhong? Ikaw at si Wanhong, anong kinalaman mo sa kanya? Alam mo na, may magbabago ba? Alam ko na. Alam mo kasi, na hinahanap ko ang anak ni Wanhong. Kaya, sinasadya mong magpanggap, di ba? Kinfan, ilang beses na ba kitang sinabihan? Huwag mong dadalhin ang mga kung sino-sinong tao sa Song family. Gusto mo pa bang manatili sa Song family? Song Ruyan. Hiwalayan na lang tayo. Anong sinabi mo? Sabi ko, hiwalayan na lang tayo. Sa totoo lang, ang puso mo wala naman sa akin. Bumalik na rin si Jianglin. 6 na taon na. Dapat na tayong maghiwalay ng maayos. Hiwalay? Kaya mo bang bitawan ang kayamanan at karangyaan ng Song family? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na kasama kita dahil sa pera? Bahala na. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Alam ko, galit ka dahil sumama ako kay Jianglin sa parent-teacher meeting. Kaya sinadya mong humanap ng mga taong ito para magpanggap na maghihiwalay tayo. Huy, Rolls Royce pa talaga. Malaki ang ginastos mo ah.
Mukhang masyado kitang binibigyan ng pera. Kaya ganyan kang magwaldas. Mommy, sobrang disappointed ako sa'yo. Ngayon ako at si Daddy ayaw na talaga namin sa'yo. Ruan, ikaw. Ayos, Achin fan. Ngayon, tinuturuan mo pa si Ruan na magtulungan kayong manakot sa akin. Akala mo ba magiging mataas ang tingin ko sa'yo? Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Song Ruyan. Ang dapat sabihin, nasabi ko na. Simula ngayon, tulay ay tulay. Daan ay daan. Chinfan, tama na yung kalokohan mo. Ikaw, isang lalaki kang walang ari-arian, walang katayuan. Kapag iniwan mo ako, ano pang magagawa mo? Young Master, Kinfan, kung aalis ka ngayon, huwag ka nang umasang makakatapak pa sa Song family. Kinfan, Daddy, nagsisisi ka na ba? Hindi ako nagsisisi. Sana mahalin ni Mama si Papa. Gusto ni Ruan ng masayang pamilya. bakit biglang aalis si Chinfan? Kahit na dahil sa selos, hindi dapat basta-basta na lang umalis. Sina, nagdadabog lang naman yan. Siguradong babalik yan. Boss Song, bakit po kayo may mga dark circles sa mata? Hindi ako makatulog kagabi. Mukhang yung nakakairitang bagay sa reception talagang umalis na. Ruyan, huwag ka nang magpuyat sa susunod. Masasaktan ako para sa'yo. Jianglin, anong ginagawa mo dito? Boss Song, nakalimutan nyo na po ba? Noong mga nakaraang araw, pinag-utos ninyo sa akin na bigyan si Jijang ng posisyon. Sakto, kailangan ninyo ng sekretarya. At magkasundo naman kayo ni Jijang. Kaya pinapasok ko na si Jijang. Sige po, Boss Song. Kung wala naman pong problema, aalis na po muna ako. Oh, siya nga pala, Boss Song. Ngayong gabi, may kliyenteng gustong makipagkita para sa collaboration. Paano kung kasama ninyo na lang si Jijang? Sina nga? Ruyan, bilis, bilis! Halika, umupo ka. Magpahinga ka ng maayos. Mamasahe kita. Kinfan, kung may utak ka, bumalik ka agad. Hindi naman ako nagkukulang ng lalaki sa paligid ko. Ginoong Liu, Ginoong Song, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Aylin, pumunta ka at mag-order ng mga paboritong pagkain ni Ginoong Liu. Si, Ginoong Liu, kayo po muna. Ginoong Song, kayo muna. narito na. Ito. Narinig ko po na si Ginoong Liu. Pinakagusto ang mga seafood. Kaya nga, lahat ng pinakasikat na seafood dito sa restaurant, ipinakain ko na. Haha. Ruyan, halika, bilis! Hinimay ko ito. Tikman mo. Jianglin, hindi mo ba alam na allergic ako sa seafood? Ma, tikman mo ito. Masarap ito.
Hoy, Ruyan! Anong ginagawa mo? Nakalimutan mo bang allergic ka sa seafood? Paano ka nakakain ng hipon? Hindi pwedeng kumain si Mama, kaya hindi rin kakain si Ruan-Ruan. Sa susunod, kasama ni Mama si Ruan-Ruan at si Papa. Napakabait mo. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Sao Jiang. Allergic pala si Ginoong Song sa seafood. Bakit puro seafood ang in-order mo? Ruyan, ako! Hindi ko talaga sinasadya ako. Siguro dahil nagpanik ako, nakalimutan ko. Ako. Papalitan ko na lahat ng pagkain ngayon din. Jianglin, talaga bang nakalimutan mo? O sadyang, wala ka lang talagang pakialam sa akin? Ruyan, ako, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pangako ko. Sa susunod talagang aalalahanin ko na allergic ka sa seafood. Hindi na kita papakainin pa ng seafood. Okay ba? Tara, President Song. Tara. Ang tagal nating hindi nagkita. Tagay tayo. President Song, talagang babaeng matapang ka. Hindi naman. Yung proyektong pinag-uusapan natin, ayusin na natin ha? Walang problema, President Liu. Yung kontrata. Bukas, papadala ko sa'yo. President Liu. Magandang pakikipagtulungan. Oo, maganda. Hanggang dito na lang tayo, ngayon. Nangong Agoryo, huwag mo na akong ihatid. Paalam. Si, Paalam. ingat. Si. Ruyan, okay ka lang ba? Okay lang. Tara na. Si. Ruyan, punasan mo? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Paano kung ako na ang maghatid sa'yo pauwi mamayang gabi? Hindi na kailangan. Gabi na. Umuwi ka na muna. Eh ikaw? Pinasundo ko si Chin Fan. Sakto. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Kinfan, hindi pa ba siya umalis? Ganito na ang sitwasyon. Nagpupumilit pa ring manatili sa pamilya Song. Talagang napakatibay ng mukha niya. Dati, saglit lang reply niya sa akin. Bakit ngayon ang tagal niyang mag-reply? Ruyan, talagang walang modo si Chin Fan. Pagod na pagod ka na sa trabaho, di man lang sinagot tawag mo. Kung ako ang tatanungin, ako na lang ang maghatid sa'yo. Wag na. Ruyan, Pasensya na ha. Gabi na. Umuna ka na. Papatanggapin ko na lang ang driver. Nasa Rong-An Hotel ako. Pumunta ka agad. Kinfan, Ang sakit. Chin Fan, masakit ang tiyan ko. Muntik ko nang makalimutan. Umalis na pala siya.
Eto. Sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Mama, kukuha ako ng mainit na tubig para sa'yo. Eto. Wala sa trabaho, ang halaga ng kalusugan mo. Bawasan mo ang pag-inom sa susunod. Oo nga, Mama. Masasaktan si Daddy. Umalis ka dyan. Huwag niyo akong pakialaman. Kinfan. Ruan. Baka naman. Masyado ba talaga akong naging masama? Hindi. Hindi ako ang masama. Shinfan, nararapat lang sa'yo ang mga ito. Ikaw ang may pakana. Nakipagtalik sa akin. At pinanganak mo ako kay Ruan. Ikaw ang naghangad sa yaman ng pamilya Song. Kaya nga ayaw ko sa'yo. Hindi pa rin sumasagot sa mensahe. Kinfan, masyado kitang pinagbigyan. Kinfan, kung babalik ka ngayon at magsusorry, maaari pa kitang patawarin. Pero kung hindi ka pa rin babalik, huwag mong sisihin ang sarili mo kung wala ka ng pagkakataon. Kinfan, alam kong babalik ka. Binibini, gising ka na. Nasaan si Kinfan? Mula kahapon pa, hindi ko na siya nakikita. Si Ginoong Chin. Oo nga pala, Binibini. Alam kong nagsuka ka kagabi. Kaninang umaga, nagluto ako ng lugaw. Kain ka na, konti lang. Ruyan, bilisan mo! Sumama ka sa akin sa ospital. Hindi ka makita ni Xiaozi. Ayaw kumain. Hindi mo ba nakikita na nag-aalmusal ako? Pasensya na. Ruyan, nagmamadali kasi ako kanina. Hindi ko napansin. Kung gayon, hindi tayo nagmamadali. Nandito ako, pinapanood kitang kumain. Pagkatapos, saka tayo pupunta. Jianglin, kagabi pa, mula nang uminom ako ng alak, hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang tiyan ko. Wala ka man lang napansin na masama ang pakiramdam ko? Kung si Chinfan ang nandito, malamang matagal na sanang nagmamasahe na sa akin para gumaan ang pakiramdam ko. Sige na, Ruyan. Ako ang may kasalanan. Hindi ko agad napansin na masama ang pakiramdam mo. Pero hindi ba dahil sa sobrang pag-aalala, nagkakamali ako? Isa lang ang anak ko, si Xiaozi, at may leukemia pa siya. Kaya... Ay. Sige na, Ruyan. Huwag ka nang magalit. Ako na ang magpapakain sa iyo para mabawi ang pagkakamali ko. Huwag ka nang magalit. Ano? Halika na. Xiaoze, tingnan mo kung sino ang dumating. Xiaoze, Tita Song, dumating ka na rin. Dumating na si Tita Song. Payag ka na bang kumain ngayon? halika. Tita Song, gusto na gusto talaga kita, Xiaoze. Gusto na gusto kita. Pwede bang maging nanay mo ako? Papa, si Tita Song, ayaw ba niya? Siyempre naman hindi. Si Tita Song. Gustong gusto ka rin ni Xiaoze. Ruyan, ngayong wala na si Chinfan, hindi ba? Pwedeng tayo na. Ayos na lang na magkasama. Ano sa tingin mo?
Lynn! Nagkakamali ka. Nagkakamali? Anong pagkakamali? Ruyan, napalampas na natin ang napakaraming taon. Ngayon lang tayo nagkita muli. Hindi ba? Gusto mong makasama ako habang buhay? Lynn, ang nararamdaman ko sa'yo ay pagbabayad lang ng utang na loob. Pero, Bababa muna ako. Bibili ako ng pagkain para kay Xiaoze. Yung bata sa roong 303. Napakaswerte, maganda at gwapo pa ang mga magulang. At ang sweet-sweet pa nila. Anong pinagsasasabi mo? Hindi nanay ni Xiaozi, si Boss Song. Ano nang nangyayari? Yung tatay ni Xiaoze, unang pag-ibig yan ni Boss Song. Ha? Basta, hindi masasabing mabuting ina si Boss Song. May sarili siyang anak na babae, pero hindi niya inaalagaan ng maayos. Para lang sa anak ng unang pag-ibig niya, muntik na niyang mapatay ang sarili niyang anak. Anong sinasabi mo? Sino ang muntik kong mapatay? Song. Hindi sinasadya ni Xiaoli na banggitin yung chismis tungkol sa'yo. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Sige, sasabihin ko. Ikaw ang gumawa, tapos ayaw mong pag-usapan? Nung nakaraan? Dahil sa anak ng unang pag-ibig mo? Muntik mo nang mapatay ang sarili mong anak? Sa buong emergency center, sinong hindi alam yan? Imposible. Imposible pa? Noong nakaraan, ang anak mo ay tinaga sa puso. Muntik nang maubusan ng dugo. Ikaw, inaalagaan mo ang anak ng unang pag-ibig mo at nagmamahalan kayo. Hindi totoo yan. Mga sugat lang sa balat ni Ruan. Paano magiging malapit sa kamatayan? Sabihin niyo sa akin ng buo ang nangyari nung araw na yon. Noong araw na yon, tinaga sa puso si Ruan. Kailangang maoperahan agad. Pero ang supply ng dugong type A, 2 bag na lang ang natira. para sana sa anak mo. Ang gagamitin. Pero ikaw, determinado kang pirmahan ang papeles. Para ibigay sa anak ni Ji Jiang. Sa madaling salita, kung hindi dahil kay Ji Chin na nakakonekta sa volunteer para mag-donate ng dugo, namatay na sana sa lugar ang anak nyo. Ji Song, hindi ba nyo alam ang lahat ng ito? Kaya pala, ito ang dahilan kung bakit umiwas si Chin Fan. Ako pala talagang muntik nang pumatay sa sarili kong anak. Ginoong Song, Hindi. Hindi dapat ganito ang nangyari. Noong araw na yon, ang daming dugong nawala kay Chin Fan. Nakalakad pa siya. Si Ruan, isang maliit lang na sugat. Paano naging nakamamatay? Kasalanan ko ang lahat. Ako, noong nasa bingit ng buhay si Ruan, dahil sa pag-aalala at pagmamadali para kay Xiaozi, hindi ko napansin na malala ang sugat ni Ruan. At ang huling dugong pangligtas buhay, ibinigay ko pa kay Xiaozi. Kaya napasuko ko si Chin Fan. Nawala na siya ng pag-asa. At iniwan ako kasama si Ruan. Hindi pwede. Hahanapin ko si Chin Fan. Sasabihin ko sa kanya. Hindi ko sinasadya. hello, ang numerong iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maaaring sagutin. Pakiusap, tumawag muli mamaya. Chin Fan, mahal na mahal mo ako. Paano ka aalis? Nasaan ka na ba talaga? Simula ngayong araw, ang aming One Hong Financial Group ay magkakaroon ng bagong tagapamahala. Ang kanyang pangalan ay Kin Fan. Magandang araw po, Ginoong Chin. Ginoo, dahil pagkatapos pumanaw ng matandang Ginoo, ayaw ninyong bumalik, kaya ang konsorsiyum ay wala pa ring tagapamahala. Ngayon, ang ilan sa mga pangunahing shareholder lantaran man o patago ay may hangad na agawin ang kapangyarihan. Agawin? Ang kapangyarihan? Tama. Dahil hindi nagkakasundo ang mga pinuno, maraming desisyon ang hindi na ipapatupad. Ngayon, ang konsorsiyum ay lugmok sa deficit sa loob na ng kalahating taon. Ngayong bigla kayong bumalik upang manahin ang shares ng matandang Ginoo. Malamang ang mga matatandang iyon ay sadyang magpapahirap sa inyo sa pagpupulong ng mga shareholder. Nauunawaan ko.
mga kasamang shareholder, ito po ang tagapagmana ni Ginoong Chin. Siya rin ang magiging Managing Director ng konsorsyum. Joke 1. Paano mo nasabing siya ang Managing Director? Siya nga ba? Siya nga ba? Hayaan mo muna kung siya nga ba ang apo ni Ginoong Chin. Kahit na siya nga, sa mahabang panahon, wala siyang pakialam sa One Hong Consortium. Bakit pagdating niya ay mamamahala na agad sa consortium? Hindi man lang tignan kung karapat-dapat ba siya ang tagapamahala ng consortium na ito. Si Ginoong Chin, ano man ang sabihin, ay isang heavyweight sa mundo ng pananalapi. Isang batang walang karanasan. Anong karapatan ang mayroon siya para maging managing director? Dahil sa loob ng 2 buwan, kaya kong gawing maging kumikita muli ang konsorsyum. 2 buwan, kaya kong baguhin ang kalagayan ng One Hong Consortium na nalulugi at doble ang kita. Kung hindi ko ito magawa, ang posisyon ng Managing Director ay maaari ninyong pagpasyahan. Ato. Boss Chin, medyo malaki yata ang pustahang ito. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang sinabi ko. Boss Song, nakabalik na po kayo. Iutos mo. Sa anumang paraan, hanapin si Chin Fan para sa akin. Ano na? Boss Song, nakipag-ugnayan na kami sa mahigit 10 pribadong investigador. Pero ang feedback nila, hindi nila matunton ang kinaroroonan ni Ji Jin. Kulang ba ang bayad? Sinabi ko na, gawin ang lahat ng paraan. Bahala sila sa presyo. Boss Song, hindi po ito tungkol sa pera. Sa pag-alis ni Ji Chin ngayon, walang naiwan na bakas. At saka, sabi nila, Ano raw ang sabi nila? si Ji Chin ngayon ay nawala ng parang bula ng matagal. Sa likod nito, baka may kumikilos na misteryosong puwersa para burahin ang mga bakas. Nawala ng parang bula? Imposible. Isang asawang lalaking nakikisama lang siya sa pamilya. Sa totoo lang, hindi niya nga maikonsiderang ganoon. Paano siya mawawala ng parang bula? Pero Boss Song, talagang hindi na mahanap ng mga tauhan ang kinaroroonan ni Ji Kin. Lokasyon. Hindi rin ba mahanap sa lokasyon? Nahanap naman po sa lokasyon. Pero ang lokasyon ni Ji Chin nasa iisang lugar ng ilang araw na. Pumunta rin doon ang mga investigador pero wala pa ring nakita. Saan? Boss Song, ang lokasyong ipinapakita nandito mismo. Boss Song, ito po ang cellphone ni Ji Chin. Hindi ito birthday niya. Hindi rin birthday ni Ruan Ruan? Baka naman. Song Ruyan, mula ngayon, hindi na tayo magkikita pa kailanman. Mahina ang tiyan ni Ruyan, pero mahilig siya sa maanghang. Sa susunod, pwede akong matutong magluto ng pagkaing Sichuan para sa kanya. Pero, kailangang alagaan ng mabuti ang kalusugan ng tiyan niya.
May allergy si Ruyan sa seafood. Tandaan mong paalalahanan si ate na iwasan ang mga pagkaing dagat. Dati, binigyan ko si Ruyan ng isang asul na hiyas na kwintas. Sabi niya ayaw niya, pero kinabukasan ay suot na niya. Kaya nga, malamang gusto ni Ruyan ang kulay asul. Tandaan mo yan. Ang regla ni Ruyan ay ani bawat buwan. Siguraduhing ihanda ng maaga ang brown sugar water at warm patch. Kinfan, akala ko ba nakalimutan mo na? Lahat ng gusto ko. Pero dati, akala ko pera lang ang habol mo. Ang video na ito, galing sa team building ng kumpanya noon, nang umakyat tayo sa bundok para magdasal. Sana ipagpalain ako ng Buddha. Sana ang minamahal kong Ruyan maging malaya sa mga problema at laging ligtas at payapa ang buhay. Ruyan. Kinfan, ngayon ko lang nalaman na ganito kalalim ang pagmamahal mo sa akin. Pasensya na. Ako ang nagkamali. Ruyan. Anong nangyari sa'yo? Kinfan, Anong nangyari, Ruyan? May nagalit na naman ba sa'yo? Oy, halika rito. Kinfan, alam kong hindi mo ako iiwan. Bakit? Bigla na lang umalis si Ruyan kanina. Hindi ko alam kung may urgent ba siyang lakad. Ginoong Jiang. Nakarating na rin po kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Hinahanap ako? Si Binibini po kasi. Mula nang umalis si Ginoong Chin, araw-araw na lang po siyang umiinom sa wine cellar. May sakit na nga po siya sa tiyan. Kung magpapatuloy siya sa pag-inom, paano makakayanin ng katawan niya yon? Ginoong Jiang, pakiusap, kausapin niyo po siya. Sige, tingnan ko. Ruyan, bakit ang dami mong ininom? Bilisan mo, malamig ang sahig. Isasama kita sa kwarto. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Kinfan, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Kinfan. Ruyan, bakit? Umalis na yung walang kwentang yun. Nasa isip mo pa rin siya. Ang init. Kinfan, ang init ko. Ruyan. Noon, dahil kinain ka ni Chin Fan,
Saka ka lang nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Matagal bago tayo nagkita ulit? Kung sakaling tayo rin ay magkaroon ng relasyon, maaari bang pagtuunan mo rin ng pansin ako? Jianglin, anong ginagawa mo rito? Ruyan, nandito ako para alagaan ka. Hindi mo nga alam. Kanina, mula sa baba, ako ang nagbuhat sa'yo para umakyat dito. Pagod na ako. Hindi ba sa tingin mo, dapat bigyan mo ako ng kapalit? Bitawan mo ako. Umalis na yung walang kwentang yon. Bakit ikaw ayaw mo pa ring tanggapin ako? Jianglin, tapos na tayo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kung wala ako sa puso mo, bakit ang bait-bait mo sa akin? Aylin, pambawi lang ang trato ko sa'yo. Wala nang iba. Totoo. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Ruyan, yung mga sinabi mo kanina, parang hindi ko narinig. Maghihintay ako sa'yo. Maghihintay ako hanggang sa tanggapin mo ako. Magpahinga ka na. Kinfan, tinanggihan ko na si Jianglin. Saan ka ba talaga? Ang bawat departamento, gawin ng maayos ang inyong mga trabaho. Ang ulat natin para sa quarter na ito, tiyak na doble ang magiging resulta. C. Ngayon, tingnan natin ang market analysis. Ang ating stocks mula sa puntong ito ay umabot na sa puntong ito. Inaasahan ko sa inyong lahat na sa mga susunod, patuloy na gawin ang inyong mga tungkulin. Tiyak na mas mapapaganda pa natin ito. Ang galing talaga, Ginoo. Ang One Hong conglomerate natin napasok na sa top 10 sa buong bansa. Boss Chin, sa loob lamang ng 2 buwan, napataas mo ng ilang beses ang market value ng conglomerate. Grabe, ang lakas mo talaga. Sabi ko na nga ba, ang tagapagmana ni dating Boss Chin, paano magkakamali? Boss Chin, sa hinaharap, ako ang magiging pinakatapat na alipin ninyo. Handa akong maglingkod sa inyo. Sa pagkakataong ito, salamat sa pagsusumikap ng lahat. Boss Chin, may masamang balita. Nawawala si Binibining Ruan. Ano? Paano nangyari yon? Kakagaling lang namin sa harap ng eskwelahan. Doon namin sinundo si Binibining Ruan. Sabi niya bibili lang siya ng pagkain. Pagkalingat namin, nawala na siya. Magpadala agad ng dagdag na tao. Kailangang matagpuan ang anak ko. Opo. Ginoo, Binibini, dito ang lokasyon. Anak, gusto mo ba ng lollipop? Sige, salamat po, tita. Pakuha po ng isang lollipop. Salamat. Ruan. Papa. Kayo po ba ang... Ikaw po ang tatay ng bata, di ba? Ah, ganito po kasi. Nasalubong ko po siya sa daan. Nasalubong ko si Ruan na nawawala. Kaya naisip ko, bilhan siya ng lollipop, tapos tatawagan ng pamilya niya. Hindi ko inakala na ang bilis mong dumating. Papa, mabait po si Tita Sue. Napakabait at napakaganda ng ugali niya. Pinakain pa niya ako ng lollipop. Hay naku, ang lakas mo kumain. Puro ka na lang kinain. B, Sue, ito po ay 100,000 pesos. Pasasalamat ko po sa pag-aalaga kay Ruan. Wag na po, wag na. Wag na po kayong magbigay ng pera.
Napakaganda ng ugali ni Ruan Ruan. Gusto ko rin po siya. Kung ganon, kung may anumang problema ka sa hinaharap, pwedeng lumapit sa akin. Sige po, Jichin. Masyado po kayong mapagbigay. Hello? Ruan Ruan, bakit ka nag-iwan na tumakbo? Grabe, ang pag-aalala ko sa'yo. Ah, si Ruan Ruan. Ginoo, may gagawin pa po ako. Aalis na po muna ako. Maliit, huwag ka nang muling mag-iwan at tatakbo ha. Narinig mo ba? Opo, paalam na po, Tita Su. Paalam. Paalam. Kung sana si Ruan Ruan ay may ganitong kabait na nanay. Ruan Ruan, iniisip mo na naman ba si Mama? Hindi. Naalala lang ni Ruan Ruan, yung mga magulang ng mga kaklasiko ay napakaswerte at magkasundo. Gusto rin ni Ruan Ruan ng isang tita na magmamahal kay Papa. Tulad ni Tita Su na nakilala natin kanina. Papa, ano sa tingin mo kay Tita Su? Gusto ko ng nanay na katulad niya. Ikaw naman, bunso. Paano ka basta-basta magkakaroon ng nanay na di mo naman kilala? Pero gusto ko talaga si Tita Su eh. Sige na, kain muna tayo. Anong problema, Zokwan? Ganito po kasi, Ginoo, biglang tumanggap ang One Hong Conglomerate ng imbitasyon para sa isang kolaborasyon. Hinihiling nila na makipagkita sa inyo para pag-usapan ng detalyado. Pero ang kumpanya nila ay nasa Haicheng. Ginoo, kayo at ang anak na babae ng Song family sa Haicheng ay nagkaroon ng relasyon noon, di ba? Kaya nag-aalala ako para sa inyo. I-book mo na ang flight ko pabalik ng Haicheng. Pero, paano naman po si Binibining Song? Tapos na ako roon. Papa, bakit tayo bumalik sa Haicheng? Ayaw makita ni Ruan Ruan si Mommy at si Auntie Song. Ruan Ruan, may negosasyong pag-uusapan si Papa sa kliyente dito sa Haicheng. Pagkatapos nun, uuwi na tayo, okay? Sige po. Miss, dumating na po si President Shin. Si, alam ko na. Tita Su, Ikaw pala. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa mabilis at epektibong pamamaraan ni President Chin ng One Hong Financial Group. Sa loob lang ng 2 buwan, napalago mo ang One Hong Financial Group mula sa peligro at naging isa pa sa top 10 sa bansa. Dahil sa paghanga ko, kaya gusto kong makilala si President Chin. Pero, hindi ko inakala na ikaw pala ang tatay ni Ruan Ruan. Sobra naman ang papuri mo, Miss Su. ang laki ng pagkakataon ni Papa at ni Tita Su. Tita Su, yung pangarap kong maging mommy mo, malapit na bang matupad? Naghanda na ako ng pinakamagandang tsaa. Halika po, Ginoong Chin. Ay, ingat. Salamat. Tita Su, hindi ganyan magpasalamat sa TV. Iniligtas ka ni Papa. Base sa mga palabas sa TV, dapat magpakasal ka sa kanya bilang pasasalamat. Ruan Ruan, Hindi pa rin ba nahahanap? Boss Song, naghanap na kami sa buong Haicheng. Parang hindi kailanman nagpakita si Jichin. Mga walang kwenta, yang isang malaking tao, hindi pa rin mahanap. Ano ba ang pakinabang sa pagpapanatili ko sa inyo? Boss Song, may nag-text lang kanina. Nahanap na ang lokasyon ni Jichin. Ayos, saan? Jichin, tuloy na ang partnership natin ha. siya, Uuwi muna ako para kay Papa. Ituloy ang kontrata ng proyekto. Paalam, Jichin. paalam. Tita Su, talaga bang ayaw mong maging nanay ko? Magaling si Papa, sa bahay man o sa labas. Alam ko na. Dahil sa tapat na pagmamakaawa ni Ruan Ruan, pag-iisipan ko. Miss Su, nagbibiro lang si Ruan Ruan. Pero ako hindi. Napakagalang ko po sa inyo, Jichin. Marami pa tayong oras. Dumating na ang sasakyan ko. Aalis na ako. Paalam, Jichin. Siya. Chinfan, sino yung kasama mo kanina? Kailan mo siya nakilala? Wala kang pakialam.
Wala akong pakialam. Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinanap? Song Ruyan. Matagal lang natapos ang lahat sa pagitan natin, hindi ba? Hindi ako pumapayag. Chinfan, tingnan mo. Nandito lahat ng mga gusto ko na nakalista mo. Patungkol sa akin ang mga litrato. Nandito lahat ng mga detalye tungkol sa akin. Kinfan, mahal na mahal mo ako. Paano mo magagawang bitawan ako? Dati yun. Ang ko ngayon, matagal nang nakamove on. Imposible. 6 na taon mo akong minahal. Paano mo masasabing nakamove on ka na? Alam ko na. Siguro galit ka lang dahil kay Jianglin, tama ba? Aminado ako. Hindi ko napansin ang nararamdaman mo noon. Pero kung babalik ka lang, handang-handa akong magbago. Tungkol naman kay Jianglin, titiyakin kong magkakaroon kami ng distansya. Kinfan, hindi ko talaga kayang mawala ka. Hindi ako ang kailangan mo, kundi ang isang libreng katulong. Hindi ganoon. Song Ruyan, nasanay ka lang sa kabutihang ginagawa ko sa'yo. Nasanay ka sa aking pagsunod sa lahat ng gusto mo. Hindi mo talaga ako mahal. Hindi mo ako pinapahalagahan. Kaya, huwag mo na akong suklian ng sama ng loob, okay? Hindi ganyan. Ruan, tulungan mo si nanay na ipaliwanag kay tatay. Hindi ba pwedeng ganoon? Hindi talaga ganoon ang iniisip ni nanay. Nangako ka sa amin na kakain tayo ng gabing iyon. Nakita naming dalawa ni tatay ang totoo. Nanay, hindi mo talaga kami mahal. Ang totoo? Anong totoo? Alam ko na, yung araw ng blood transfusion sa ospital, di ba? Chinfan, hindi ko talaga alam na si Ruan ay nasa panganib. Akala ko simpleng sugat lang yon. Kaya't ibinigay ko ang dugo kay Xiaozi. Kasalanan ko ito. Tutungbasan ko talaga ito ng maayos. Ano ang gusto ninyo? Mga alahas? O kaya mansion at mamahaling kotse? Sabihin nyo lang. Papagawa ko agad. Song Ruyan, hindi lahat ng damdamin ay mabibili ng pera. Siya na, tapos na ang lahat ng nangyari. Mula ngayon, huwag mo na kaming gambalain. Tama si tatay. Ayaw na kitang makita ulit, nanay. Ayaw nyo talagang tumigil, ano? Humihingi na ako ng tawad. Bakit kailangan nyo pa ring magpakatigas ang ulo? Song Ruyan, huwag na tayong magkita pa. Kinfan, hintuin mo. Kinfan, humihingi na ako ng tawad. Bakit kailangan mo pa rin ganito ang trato sa akin? Nangako ka sa amin na kakain tayo. Nang gabing iyon, nakita naming mag-ama ang katotohanan. Nanay, hindi mo talaga kami mahal. Mali. Nang gabing iyon na nangako ka ng pagkain. Hindi iyon ang tinutukoy ni Ruan tungkol sa pagsasalin ng dugo. Baka naman, bago sila umalis, may nangyari pang iba na hindi ko alam? Boss Song, Ngayon din, sabihin mo sa butler na i-email sa akin ang CCTV ng gabing iyon. Gusto kong makita. opo, Boss Song. Assistant Wang, bakit kami nadaling tinawag ni Boss Song kanina? Hi, pinakuha lang ako ng kopya ng CCTV sa bahay. Hindi ko nga alam kung ano ang hinahanap niya. Ang sinasabi mong CCTV, para kailang araw iyon? 12 ng Mayo? Bakit? 12 ng Mayo, iyon ang araw na umalis si Chinfan. Nako! At isang sorpresa. Xiaoze. Xiaozi, bakit ka nandito? Siya kasi, sabi miss na miss ka raw. Nagpumilit talaga na dalhin ko siya rito. Ate Song, ang tagal mo nang hindi dumadalaw. Sakto ngayon, sabi ng doktor, medyo gumaling na raw ako. Pwede na raw akong lumabas. Kaya agad-agad, dumiretso na ako sa'yo, Ate Song. Ikaw talaga. Ate Song, parusa sa'yo dahil ang tagal mo hindi dumalaw. Sasamahan mo ako bumili ng fried chicken bilang bayad sa'yo. Xiaoze,
May sakit ka pa. Hindi ka pwedeng kumain yan. Ayoko naman. Sabi ng doktor, pwedeng kumain ng kaunti. Ate Song, gusto ko na pumunta ngayon. Sige na, sige. Sasamahan kita. Alam kong paborito mo ako, Ate Song. Tara na. Tara, Xiaozi. Tingnan mo. Nagpagastos ka na naman, Ate Song. Kasi mahal ako ni Ate Song, 'di ba? Paborito ko talaga si Xiaozi. Sige na. Nabili na ang fried chicken, nakita mo na si Ate Song. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng matagal sa labas. Uwi na tayo. Sige na, Ate Song, dalawin mo ako palagi ha. Oh, Magpaalam ka kay Ate Song. Paalam? kakaiba. Kanina pa, parang may nakita akong anino. Nagkakamali ba ako ng mata? Sinang nga? Siguro nagalit sa akin si Ruan Ruan, kaya sinadya niyang sabihin iyon. Assistant Wang, pumasok ka nga. Ano po yun? Presidente Song! Alamin mo kung saan nakatira si Chin Fan ngayon. Ipasa mo sa akin ang address bago bukas. Opo. Chin Fan, talagang hindi ako naniniwala kung talagang iiwan mo ako. Ruan, anong ginagawa mo? Papa. Heh. Ruan. Kung hindi ko nakita, hindi ko malalaman. Paano mo nagawang gamitin ang cellphone ko para i-add si Miss Su at imbitahin siya sa pangalan ko? Papa, sinisigawan mo ako. Gusto lang talaga ni Ruan Ruan si Auntie Su. Gusto lang niyang makipaglaro kay Auntie Su. Sina? Mali si Papa, hindi dapat kitang sinisigawan. Pero, sa susunod, hindi mo pwedeng gamitin ang cellphone ni Papa para magpadala ng mensahe ng basta-basta. Hindi maganda yon para sa isang babae. Alam mo ba? Mabait. Miss Su. Hey. Tuloy po. Auntie Su! Hala, anong dala ni tita para sa'yo? Wow, teddy bear. Miss Su. Sa totoo lang, yung nag-text sa'yo para mag-imbita sa amusement park, hindi ako yun. Alam ko, Kung alam mo, bakit? nagugustuhan ko talaga si Ruan Ruan. At saka, gusto kitang makita. Papa, nagkasundo na kami ni Tita Su. Samahan mo na kami, please. Wala na akong magagawa sa'yo. Yehey! Papa, gusto ko nito. Sige, bibilhan kita niyan. Ito ba? Halika. Heto. Salamat. Kunin mo rin ito para sa akin. Sige, heto. Salamat. Xiaoshuan, huwag kang tatakbo. Wow, Papa, hinahalikan mo si Tita Su. Ayos. Dapat panagutan mo si Tita Su. Pakasalan mo siya para maging nanay ko. Ruan, huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Pinibinis Su. Pasensya na. Hindi ko sinasadya kanina. Bata pa si Ruan, hindi pa nauunawaan. Ayos lang. Ang cute naman ni Ruan Ruan. Gusto ko rin sana ng ganitong anak na babae. Ah. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nakakahiya. Tita Su, nakakahiya. Siya na? Kanina, nabother mo rin ang iba. Matagal na nating inabala si Tita Su. Dapat na tayong umuwi. Tita Su, pwede bang pangako mo sa akin ng isang bagay? Pakiusap. Ano iyon? Samahan mo ako at si Papa matulog. Bata pa si Ruan. Bata pa. Hindi pa nauunawaan. Huwag mong pansinin ang kanyang sinasabi. Hindi nagsasabi ng kung ano-ano si Ruan. Tita Su. Gusto kong matulog kasama mo. Ngayong gabi, pumunta ka sa bahay ni Papa, okay? Ruan.
Wala akong masamang intensyon. Simula noong bata pa ako. Lahat ng ibang bata ay may nanay. Inaaliw para makatulog, pero ako wala. Gusto ko rin ng nanay na aaliw sa akin para makatulog. Mga bata sa kindergarten, sabi nila lahat, wala raw si Ruan Ruan nanay na nagpapatulog sa kanya. Dahil raw masamang bata si Ruan Ruan. Pinagtatawanan nila si Ruan Ruan. Sige na, Ruan. Alam ni Papa na nasaktan ka, pero si Miss Sue, dalaga siya. Anong sasabihin nila kung sumama siya sa atin? Masisira ang reputasyon niya. Gusto ko. Ang sinasabi ko, gusto kong tulungan si Ruan Ruan. Pero, Tungkol naman sa reputasyon, huwag mong kalimutan, Ginoong Chin. Ako ang nag-iisang anak ng pamilya Su. Sinong may lakas ng loob na punahin ako? Tita Su, mahal na mahal kita! Ito yung dati, unang binili naming magkasintahan ni Chin Fan, ang singsing na ito. Patong teddy bear na to, paborito rin ni Ruan. Naniniwala akong kapag nakita nila ito, magpapatawad sila sa akin. Sino yan? Kin Fan, Sino po kayo? Geng, Sue, sino yan? Song Ru yan, bakit ka nandito? sino ka? Bakit ka nasa bahay ni Chin Fan? Song Ru yan, bitawan mo. Kin Fan, nagtulak ka pa sa akin dahil sa babaeng ito? Ilang araw lang kitang hindi pinansin? Nagsasama na kayo nitong cute na to? Wala ka bang konsensya sa akin? Ikaw. Ginoong Chin, sino siya? Sa totoo lang, hindi nga tayo naging opisyal na magkasintahan. Hindi talaga. Isang estrangherong kakilala lang. Sa harap ng isang dayuhan, sinabi mong, estranghero ako? Kin Fan, ilang araw pa lang, nagsasama na kayo? Anong meron sa babaeng ito? At pinagtatanggol mo siya ng ganyan? Bitawan mo ako. Song Ru yan, tigilan mo nga yung kalokohan mo? At ikaw? Anong karapatan mo? Para makipag-agawan sa akin ng lalaki? Masamang babae! Masamang babae! Ruan, anong sinabi mo? Masamang babae. Oo, ikaw ay masamang babae. Ayaw kita. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ruan, Kin Fan. Hindi ba't ako ang pinakamamahal ninyo dati? Bakit ngayon pareho kayong pinagtatanggol ang babaeng ito? Alam ko na. Sinadya mong humanap ng babae para galitin ako, diba? Kanina mo siya tinawag na GNA, Su. Kaya hindi talaga kayo close. Kin Fan, sinadya mong pagselosin ako, diba? Napaka-immature ng paraan mo. Umalis ka. Anong sinabi mo? Sinabi kong umalis ka. Mula ngayon, huwag ka nang muling magpakita sa harap ko at ni Ruan. Pinapaalis mo ako? Kin Fan, hindi ba ako ang pinakamamahal mo? Oh, oo nga pala. Ruan, tingnan mo. May dala si Mama para sa iyo, ang paborito mong teddy bear. At saka, tingnan mo. Ito ang unang couple ring na ipinagawa mo para sa akin. Ikaw mismo ang gumawa nito. Naalala mo pa ba? At saka, si Jiang Lin. Pangako sa iyo, panatilihin kong malayo ang relasyon ko sa kanya. Itong singsing na ito, simbolo ito ng pag-ibig natin. Isusuot ko ito sa iyo. Kapag naisuot na, magkakabati na tayo. Huwag kang magkunwari. Hindi ko nakalimutan. Ang tanging beses na isinuot mo ito ay para maghiganti sa pagpapakasal ni Jianglin at nag-post ka pa sa social media. Ako, Sige, umalis ka na. Chin Fan, makinig ka muna sa akin. Paalisin ang bisita. Kin Fan.
Pasensya na, Miss Su. Nakita mo ang kahihiyan ko. Ayos lang. Sa totoo lang, ang sitwasyon mo ay sinabi na sa akin ni Ruan. Hindi ako sigurado noon kung makakalimot ka na sa relasyong iyon, kaya medyo nagdalawang isip ako. Pero nang makita kong pinaalis mo siya, sa tingin ko, kaya ko nang maging matapang. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, sa katunayan, noong unang beses kitang makilala, Ji-chin, naakit na ako sa iyong dating ng husto, at sa mga sumunod na pagkikita at pag-uusap, Chin-fan, mahal kita. Tatay, pumayag ka na. Pasensya na, Miss Su. Hindi pa ako handa para sa isa pang relasyon. Ayos lang, inaasahan ko na ang sagot mo. Bakit mo pa? Pero handa akong maghintay, hanggang sa maging handa ka na. Ayos lang. Uy, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Nang malaman ng tatay ko na pupunta ka sa Haicheng, sinabihan niya akong maghanda ng handaan para sa'yo. Ang tawag doon ay Shanghai Handaan. Iniimbita ka niyang dumalo. Pero sa pagpunta ko ngayon, kailangan kong maging low-key. Hoy, Ji, Chin, kakakasal mo lang sa'kin. Ngayon, tatanggi ka na naman sa imbitasyon ko? Parang hindi tama yon, di ba? Oo nga, tay. Maraming beses na tayong tinulungan ni Tita Su eh. Paano mo naman siya matatanggihan? Tay, sumama na tayo. Sige na, sige na. Sige, sasama ako. Yehey! Assistant Wang, sabihin mo. Sa tingin mo ba, talagang hindi na kami magbabalikan ni Chin-fan? Presidente Song, napakagusto sa iyo ni Jikin noon. At saka, mayroon na kayong anak. Naniniwala akong kung ipapaliwanag mo ng maayos, babalik din si Jikin. Oo nga. Dati, kahit ilang beses ko siyang tinanggihan, naghihintay pa rin siya sa akin. Sa pagkakataong ito, siguradong babalik din siya. Mahal, tingnan mo kung ano ang dinala ko para sa'yo. Bagong koleksyon ng Gucci para sa tagsibol. Magmumukha kang napakaganda kapag suot mo ito. Subukan mo. Anong kalat yan? Karapat-dapat ba yan para subukan ko? Mahal, Valentine's Day ngayon. May nakita akong kuwintas. Bagay na bagay sa'yo. Tingnan mo. Chin-fan, hindi mo ba nakikita na nagbabasa ako ng kontrata? Kung wala ka talagang magawa, alagaan mo na lang ang bata. Huwag mo akong gambalain, pwede ba? Ruyan, ilang taon na? Pwede ba tayong magkaroon ng pangalawang anak? Walang pahintulot ko. Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan ako? Paumanhin. Hindi ko na uulitin. Maghihintay ako. Hanggang sa payagan mo na. Mahal na mahal ako ni Chin-fan. Kahit na may iba siyang babae, siguradong dahil lang sa panibagong karanasan yon. Ako pa rin talaga ang mahal niya. Chin-fan, ngayon, ako naman ang maghihintay sa'yo. Ano to? Ito ay imbitasyon sa Piging Shanghai. Sabi nila, ang suklan mismo ang maghahanda. Kaya, baka kailangan ninyong dumalo ng personal. Alam ko na. Talaga namang suklan. Ang piging na inorganisa. Buti na lang suot ko ngayon ang high-end suit. Kung hindi, hindi bagay sa ganitong klaseng okasyon. Hindi ba si Chin-fan yon? Ay naku, hindi ba ito yung taksil na aso na pinalayas ni Ruyan? Chin-fan, ikaw na isang walang kwenta? Nakapunta ka rin pala dito sa Piging Shanghai. Hindi kaya bumili ka lang ng imbitasyon at pumasok ng patago? Umalis ka. Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Chin-fan, bibigyan kita ng babala.
Kung dadalo ka sa Piging Shanghai, wala akong pakialam. Pero kung maglakas loob kang guluhin si Ruyan muli, sisiguraduhin kong mabubuhay kang mas masahol pa sa patay. Huwag kang mag-alala. Wala akong kahit katiting na interes sa kanya. Mabuti naman at naintindihan mo. Hey, nga pala. Malamang hindi mo pa alam. Sa mga araw na wala ka, ako at si Ruyan ay magkatabi sa kama gabi-gabi. Ang mga huni niya, mas masarap pakinggan kaysa sa karamihan ng babae. Oy, bakit? Hindi ka galit? May bago ka na bang nililigawan? Umalis ka dito. Wala lang. Kahit na may bago ka nang nililigawan, ano naman? Ikaw, isa kang walang kwentang tao. Nilalaro ka lang ng iba at saka may bit-bit ka pang isang pabigat. Chin-fan, payo ko sa'yo. Kung gusto mo pang mahakit ng matandang mayamang babae, ipagbili mo na agad yang pabigat na yan. Baka mabili pa yan ng ilang 10,000 piso para pagdating ng panahon, magiging dote mo na lang yan. Ano sa tingin mo? Ha ha ha! Subukan mong sabihin ulit yan tungkol sa anak ko. Sinabi ko na. Ano naman? Mali ba ako? Kung hindi ka nagmamadaling ipalayas yang pabigat na yan, gusto mo bang balang araw, maging tulad mo siyang isang halang ang bituka at lumuhod sa mga mayayaman? Jianglin, gusto mong mamatay. Anong ginagawa ninyo? Ruyan, si Chinfa na ito, oh. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong sinuntok. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Bakit ka nakipag-away sa kanya? Kumusta? Nasaktan ka ba? Okay lang. Mabuti naman at okay ka. Pero, bakit ka napadpad sa Shanghaian? Hindi kaya sinadya mo talagang hanapin ako? Nag-iisip ka ng sobra. Chin-fan, huwag ka nang mahiyang umamin. Alam kong sinadya mong hanapin ako. Tiyak na pinaghirapan mo para lang makapunta dito sa Shanghaian. Kung hindi dahil sa estado mo, hindi ka talaga makakapasok dito. Alam ko na, nasa puso mo pa rin ako. Chin-fan, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong alagaan kang mabuti sa hinaharap. Alagaan ako? Ano? Hindi ka ba natatakot na magselos si Jianglin mo? Kaya pala galit ka dahil sa kanya. Pwede kong ipaliwanag. Ang salusalong ito, wala talaga sa plano kong dalhin siya. Siya ang nagpumilit na sumama. Kung dahil dito ka nagagalit, pangako sa'yo, uuwi na ako ngayon din. Ang Shanghaian na ito, hindi na rin ako sasali. Dahil, sa puso ko, ikaw ang pinakamahalaga. Song, Ruyan. Nakakadiri ka talaga. Chin-fan, Chin-fan, tama na yan. Sino ba ang hindi alam na ikaw ang tumatangis na aso ng aming Boss Song? Tama, tanggapin mo na ang biyaya. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? At makipagtalo ka kay Boss Song? Kung hindi dahil sa konting respeto ni Boss Song, sa estado mo, makakaakyat ka pa ba sa Shanghaian? Bakit hindi siya karapat-dapat? Ang Shanghaian na ito ay para sa kanya ginanap. ikaw pala. Anong ginagawa mo rito sa Shanghai Piging? Bakit hindi ako pwede? Sinabi ko na, ang Shanghai Piging na ito ay para kay Chin-fan. At bilang magiging girlfriend niya, normal lang na narito ako. Sino yang babae? Maganda naman siya. Pero anong sinabi niya? Ang Shanghai Piging na ito ay para kay Chin-fan? Nakakatawa talaga. Alam naman ng lahat na ang Shanghai Piging ay para sa CEO ng One Hong Group. Si Chin-fan, karapat-dapat ba siya? Totoo. Nakakatawa naman kung malaman ng iba. Isang palamunin at walang kwenta, nagmamalaki pa. Chin-fan, mukhang nababaliw ka na sa pagpapanggap. Nag-hire ka pa ng artista para magpanggap, no? Anong pinagsasabi mo? Ay, nagalit ang maganda. Ikaw, kayong lahat. Tama ang sinabi niya. Ang Shanghai Piging na ito ay talagang para sa akin. Chin-fan, tama na. Malaking okasyon ang Shanghai Piging. Hindi ka ba nahihiya? Kung gusto mo talaga ng party pag uwi natin, ako na ang maghahanda para sa iyo. Anong ikakahiya? Ang pinaghahandaan ng Shanghai Piging na ito ay si Chin-fan talaga. Ang pinaghahandaan ng Shanghai Feast na ito syempre, si Chin-fan nga ang bisita. Ikaw si Ginangsu,
di ba? Alam kong ang dahilan mo ay ang mukha ni Chinfan, kaya handa kang maging padya. Pero kahit gaano mo pa siya kamahal, hindi mo dapat siya tinatakpan. At lalong, hindi ka dapat nagsisinungaling sa amin. Ay naku, kabit. Kaya pala ipinagtatanggol si Chinfan. Ganito na lang ba kababa ang standards ngayon? Humahanap na ng sugar baby? Hindi ako. Songru yan. Matagal nang nakipaghiwalay sa'yo si Chinfan. At saka, kung pag-uusapan, hindi ako katulad mo. Dahil ikaw noon, para lang sa anak nitong lalaki. Muntik mo nang mapatay ang sarili mong anak na babae. Tumahimik ka. Chinfan, siya pa ang pinapanigan mo? Okay ka lang ba? Ayos Chinfan? Ilang araw pa lang, nag-aalaga ka na sa babae sa labas. At ikaw, sino ka ba para makipag-agawan sa akin ng lalaki? Mga tauhan! Bigyan nyo ng leksyon ang babaeng ito. Sinong may lakas ng loob na galawin ang aming ginang? Hindi ba ito ang tagapamahala ng Shanghai Feast? Oh, ano ang ibig sabihin ng binibini na sinasabi niya? Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang binibini, sa pamilya, Su. Baka ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Su, si Su Xingyi? Tama. Siya ang nag-iisang anak na babae ng Su Group, si Su Zini. Naku, siya pala ang binibini ng pamilya Su. Ang Su Group ang pinakamayaman sa Haicheng. Talagang malayo ang agwat niya kay Boss Song. Napakaswerte talaga ni Chinfan. Nakarelasyon niya si Boss Song, ngayon naman si Boss Su. Paano nangyari yon? Si Chinfan na yan, isang walang kwenta. Paano niya maaabot ang mataas na sanga tulad ng binibini ng pamilya Su? Isang palamunin lang siya. Bakit siya napakaswerte? Hindi. Imposible. Paano siya naging binibini ng Su Group? Tama na, Songruyan. Kung gusto mo pang mapanatili ang konting dignidad mo, dali-daliin mo at isama si Jianglin at umalis kayo rito. Hindi ako aalis. Chinfan, hindi ka makipag-ayos sa akin? Hindi kaya dahil lang mas mayaman ang pamilya Su kaysa sa amin? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na pera ang habol ko? Chinfan, pero humingi na ako ng tawad sa'yo. Bakit hindi ka pa rin bumalik? Hindi ba't dahil lang mas mayaman ang pamilya niya kaysa sa amin? Katawa-tawa. Akala mo ba pera ang habol ni Chinfan? Sasabihin ko sa'yo, ang hindi kailangan ni Chinfan ay pera. Ano ang ibig mong sabihin? Manager Lee, narito na ang may-ari ng piging. Bakit hindi mo pa utusang mag-line up para salubungin siya? Opo. Malugod na binabati ng Shanghai Feast si Boss Chin. Ano ibig sabihin yan? Chin. Baka naman si Ginoong Chin. Mga tanga! Siya ang pinuno ng One Hong Conglomerate na gustong-gusto ninyong suyuin na si Ginoong Chin. Ginoong Chin. Baka si Chinfan ang pinag-uusapang apo ng One Hong Conglomerate na si Lolo Chin? Nagtataka rin ako. Kahit pareho silang Chin ang apelido, hindi ko talaga maikonekta si Chinfan kay Lolo Chin ng One Hong Conglomerate. Hindi ko sila napagdugtong. May bali-balita na ang tagapagmana sa loob lang ng 2 buwan. Napalago niya ang One Hong Conglomerate. Naging top 10 pa sa buong bansa. Pero paano pwedeng si Chinfan yon? Hindi. Imposible. Si Chinfan ay isang walang kwentang tao. Paano siya naging ang kilalang-kilalang Ginoong Chin? Panloloko lang yan. HMPH. Ano? Sa tingin mo ba, ang anak ng Su Group ay nagkakamali ng tao? Ginoong Chin. Chinfan. Ikaw ba talaga ang apo ni Lolo Chin ng One Hong Conglomerate? Oh. Hindi pwedeng mangyari yan. Kung apo ka nga niya, bakit ka kusang loob na nanatili sa pamilya namin? At hinayaan mong tawagin kang palamunin? Dahil noon, nabulag siya ng pag-ibig. Kaya handa siyang alagaan ka ikaw na babae na hindi tapat. Pwede sana siyang maging napakayaman. Pero dahil sa kin, tinalikuran niya ang One Hong Conglomerate at nanatili sa Haicheng. Tinatawag siyang walang kwenta. Tinatawag siyang walang silbi. Chinfan, dahil pala sa kin, napakarami mong tiniis. Chinfan, ngayon ko lang nalaman na napakarami mong tiniis para sa akin. Walang kwenta. Kahit damit, hindi mo pa malabhan ng maayos. Mahal, kumain ka ng prutas. Huwag kang masyadong mapagod. Kung hindi dahil sa kawalan mo ng silbi,
Hindi ako mapapagod ng ganito. Papa. Kinfan, huwag mong isiping hindi ko alam ang mga balak mo. Walang kwenta. Noon, lahat ng paraan ginawa mo para mapabuntis mo ako. Hindi ba't para lang makakuha ng pera mula sa pamilya namin? Mali. Lahat ay mali. Kinfan, ang tiyaga mong nagtiis at nanatili sa tabi ko, hindi ba't dahil sobra-sobra ang pagmamahal mo sa akin? Alam ko na ang pagkakamali ko. Shinfan, magbati na tayo. Pwede ba? Shinfan, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Dati, ako ang hindi naging maayos. Ako ang nagmataas. Ako ang nagmalaki. Hindi ko alam na napakarami mong ginawa para sa akin. Ngayon alam ko na, Kinfan. Basta't gusto mong bumalik, gagawin ko ang lahat. Shinfan, hindi ba't sinabi mo dati na gusto mong magkaroon tayo ng pangalawang anak? Pumapayag ako ngayong gabi. Ngayong gabi na nating gawin. May galing pala talaga si Chin Fan. Nagawa pa niyang pagsalitain ang isang tulad ni Song Ruyan, ang babaeng napakahirap abutin, na sabihin ng harapan ng tungkol sa pag-aanak ngayong gabi. Naku, para niyang inalagaan si Song Ruyan na parang aso. Kinfan, bitiwan mo ako. Bitawan mo ako. Kinfan, Song Ruyan, huwag kang magdrama sa harap ko. Ang dahilan kung bakit nagpapanggap kang tunay ang pagmamahal mo ay dahil lang sa aking posisyon bilang tagapagmana ng One Hong Group, Mayo 12. Ang usapan mo't ng taong iyon, malinaw kong narinig. Tigilan mo na ang pagpapanggap. anong usapan? Tama na. Song Ruyan, ang babaeng tulad mo, babaeng malandi, hindi karapat-dapat na pangarapin si Chin Fan. Manager Lee, ano pang hinihintay mo? Maghanap ka ng tao at itaboy ang dalawang walang utang na loob na ito. Palayo rito. Opo. Kinfan, Huwag mo akong hawakan. Bitawan! Bitawan! Shinfan, alam kong nagkamali ako, Shinfan. Maniwala ka ulit sa akin, please. Talagang alam kong mali ako, Shinfan. Dalhin niyo na. Kinfan, Bitawan! Bitawan? Ano? Hindi pa rin makalimot sa dating pag-ibig? Nag-iisip ka lang ng sobra. Ganito dapat. Tara na, uminom tayo. Shinfan, dati, ang taas ng pagmamahal mo sa akin. Pero bakit ngayon, kahit anong paghingi ko ng tawad, ayaw mo nang lumingon? Tsaka, Mayo 12. Ano ba talaga ang nangyari noong Mayo 12? Mayordomo, Binibini. kunin mo ang footage ng CCTV noong Mayo 12 at kopyahan mo ako. Opo. Binibini. Ito. Ako. Hindi. Hindi ito ako. Miss Song, yung pinagawa mo sa akin sa harap ng elementary school ay tapos na. Kahit hindi maganda ang resulta, pero itong bayad, hindi ka pwedeng magkulang. Alam na, ito ang 500,000. Kapag nakuha mo na ang pera, mawala ka kagad. Kaya pala ito ang totoo. Kaya pala noon kami lang ni Ruan ang nasaktan. Kaya pala noong inooperahan si Ruan, kayang-kaya mong ibigay ang dugo sa anak ni Jiang Lin, Song Ruyan. Simulat sa pool pala galit na galit ka sa amin. Tatay, ayoko na kay nanay. Sino ang gumawa nito? Alam ko na. Nagkakamali si Chinfan sa akin. Gusto niyang saktan si Ruan. Kaya ayaw niyang bumalik. Kung sakali, na maipaliwanag ko sa kanya ng maayos. Kinfan, baka sakaling payag na siyang makipag-ayos sa akin. Hello, Boss Song. Tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Ruyan, anong kailangan mo? Bakit mo kami pinag-away? Bakit ka nanggugulo? Ano? Nanggugulo? Nung gabi ng Mayo 2, pinagkagastusan mo ang isang babaeng kahawig ko para magtangka kayo ng isang eksena. Hindi mo siguro nakalimutan yon? Ano? Anong pinaggagastusan? Hindi ko maintindihan. Ha? Si Chinfan ba yun? Nagsumbong na naman siya sa'yo? Nagsinungaling tungkol sa akin?
Kumpleto ang ebidensya at testigo. Anong ipagkakaila mo pa? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ako biniktima? Bakit mo pinapag-isip ni Chin Fan at Ruan Ruan na may kasalanan ako? Ruyan, ginawa ko yon dahil mahal kita. Ruyan, lalo ka nang nababahala kay Chin Fan. Pero ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi ko hahayaang kahit sino ang kumuha sa'yo. Bumalik ako sa bansa ngayon ay para makasama ka palagi. Pero ang nararamdaman ko sa'yo ay utang na loob lang. Bukod doon, wala nang iba. Bakit? Bakit? Bakit hindi mo nakikita kahit konting kabutihan ko? Ang laging nasa isip mo, si Chin Fan lang na walang kwenta? Hindi siya walang kwenta. Hindi ko papayagan na sabihin mo yon sa kanya. Pumunta ka ngayon at ipaliwanag kay Chin Fan ang lahat ng ito. Ipaliwanag na hindi totoo ang lahat. Tara na. Ayoko. Tara na. Papa, kahapon sa party, kayo ni Jinangsu may nangyari ba? Ano bang sinasabi mo? Mukhang wala. Ang hina mo talaga, Papa. Hello. Ako ang street photographer dito sa amusement park. Yung pamilya ninyong tatlo, ang saya-saya ninyong tingnan. Pwede ba, kaming kumuha ng ilang litrato ninyo? Libre lang. Pamilya, tatlo? Oo, nak. Yung nanay at tatay mo, ang bagay na bagay. Oo nga, bagay na bagay. Papa, payagan mo na, kuhanan tayo. Payagan mo na. Ito. Huwag mo akong tingnan. Wala akong problema. Siya? Say cheese. Yung tatay at nanay, dapat mas close pa. Parang hindi kayo, masyadong close. Oo, ganito, Say cheese. Siguro, kailangan na talaga ni Ruan Ruan ng isang mabait at maamong nanay. Ay, nakakakahiya naman. Ito ang litrato ninyo. Miss Su, pakasalan mo ako. Siya? Ano? Wahahaha. Sa totoo lang, may gusto rin ako sa'yo. At gusto na gusto ka ni Ruan Ruan. Sa tingin ko, panahon na bigyan siya ng isang matatag at masayang pamilya. Pasensya na. Masyado ba akong nagmamadali? Natakot ka ba? Kung ayaw mo, okay lang. Gusto ko. Ayos. Tita Su, ibig sabihin ba, ikaw na ang nanay ko? Oo nga. Kaya, gusto mo bang maging nanay mo ako, Ruan Ruan? Gusto ko, yehe. Kung gayon, kung wala namang problema. Sa tingin ko, huwag nang maghintay pa. Chin Fan, magpakasal na tayo sa loob ng 3 araw. Ganito kabilis? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre hindi. Sige, usapan na iyan. Pero, kayo, kailangan ninyong umalis sa lumang apartment na iyon at lumipat. Bakit? Ayoko kasing may mga taong walang kinalaman ng manggulo sa'yo. Siya? Mabait ka talaga. Chin Fan, buksan mo ang pinto. May sasabihin ako sa'yo. Chin Fan. Hinahanap mo ba si Ginoong Chin? Alam mo ba kung nasaan siya? Dumating ang ilang bodyguard kanina, at inilipat lahat ng gamit niya. Sabi nila, ikakasal na raw siya. Malamang kasama ang anak niyang babae. Lumipat na sila sa bagong bahay. Ikakasal? Paano nangyari yon? Sino ang pakakasalan niya? At bakit siya ikakasal? Anong pakialam mo kung ikakasal ang iba? Baliw ka ba? Hindi totoo yon. Hindi. Mahal na mahal niya ako. Paano siya makikipag-asawa sa iba? At may anak pa tayong 2. Ruyan, ayos ka lang ba? Kung may bago na si Chin Fan at nakahanap na siya ng kapalit, bakit mo pa pinipilit na isipin siya? Ako. Umalis ka dyan. Jianglin, ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi niya ako iiwan. Galit ako sa'yo. Hindi. Hahanapin ko si Chin Fan. Umalis ka dyan.
Kinfan, lahat ng nawala sa akin dahil sa'yo, hindi kita patatawarin. Nahanap mo na ba ang lokasyon ni Chinfan? Wala pa. Si Ginoong Chin ngayon ay CEO na ng One Hong Consortium. Kung ayaw niyang mahanap ka at burahin ang mga bakas, madali lang yun para sa kanya. Oh. CEO na siya ng One Hong Consortium ngayon. Pero, President Song, nahanap ko na ang address ng kasal ni Ginoong Chin. Si Ginoong Chin at ang anak na babae ng pamilyang Su ay ikakasal sa loob ng 3 araw. Pagdating ng araw na yon, kahit ano pa ang mangyari, siguradong darating si Chin Fan sa kasal. President Song, ito na ang huling pagkakataon mo. Wow, MS Song. Ang ganda ng pagkakasuot nito sa inyo. Ang ganda-ganda talaga. Chinfan, kung makikita mo ako ngayon, siguradong magbabago ang isip mo, di ba? Wow, Mommy, ang ganda-ganda mo ngayon. Oo nga, hindi pa ako nakakita ng babaeng ikakasal na ganito kaganda ang mukha. Napakaswerte mo, ikaw na ikakasal. Siyempre naman, si Daddy at si Mommy ang pinakabagay. Ate, hiling ko sa inyong pamilya ang buong kaligayahan at walang hanggang saya. Salamat. Okay. Maganda ba? Daddy, tinatanong ni Mommy kung maganda ba. Maganda. Mommy, tingnan mo, napatingin na lang si Daddy. Mr. Chin, MS Su, oras na para umakyat sa entablado. Tara na. Si. Huwag mong sabihin, pag inayos ni Chinfan ang sarili niya, medyo guwapo rin pala siya. Siyempre naman. Kung hindi, bakit papapayag si Miss Susingyi na pakasalan si Chinfan? Kahit si Song Ruyan, ang di maalok na bulaklak sa tuktok ng bundok, umiiyak na nagmamakaawa kay Chinfan na huwag umalis. Ay naku, dati, sinasabi niyo pang taong sunod-sunuran si Chinfan, ngayon, pinupuri niyo na siya? Ah, si Song Ruyan lang talaga, dahil sa isang tulad ni Jiang Lin, nawala sa kanya ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang tanga-tanga niya talaga. Nawala niya ang tagapagmana ng grupo dahil lang sa isang mumurahing second hand. Kung ako ang nasa kalagayan niya, nagsisisi na ako ng sobra. Ikaw, ang nobya, nais mo bang pakasalan ng nobyong ito? Ayon sa kalooban ng Diyos, sa mabuti man o masamang panahon, sa yaman o karalitaan, sa kalusugan o karamdaman. Namahalin mo siya, pahalagahan mo siya hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo. Oo, gusto ko. At ikaw, ang nobyo, nais mo bang pakasalan ng nobyang ito? Ayon sa kalooban ng Diyos, sa mabuti man o masamang panahon, sa yaman o karalitaan, sa kalusugan o karamdaman. Namahalin mo siya, pahalagahan mo siya, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo. Ako. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Hindi ba yan si Song Ruyan? Bakit siya nakasuot ng wedding gown? Nandito siya para mang-agaw ng ikakasal? Chinfan, hindi ako sang-ayon na ikasal kayong dalawa. Nababaliw ka na ba, Song Ruyan? Ang lakas ng loob mong maggulo dito sa kasalan ng pamilya Su. Nababaliw na nga ako. Hindi ko kayang mawala si Chinfan. Nangyari? Hindi ko hahayaang magpakasal kayo dahil ang mahal niya ay ako. Maniwala ka sa akin. Song Ruyan. Ngayon ay kasal ko at ni Shinyi. Kung ayaw mong mapahiya ng husto, umalis ka na. Hindi, Chinfan. Hindi ako aalis. Pumunta ako rito ngayon para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Alam kong narinig mo ang usapan ko sa mga salarin noong araw na umalis ka kasama si Ruan Ruan. Sa totoo lang, hindi ako yon. Ang babaeng yon ay pinahanap ni Jiang Lin para sirain ang relasyon natin. Tingnan mo, ito ang mga ebidensya. Tingnan mong mabuti. Hindi talaga ako yon. Magkamukha lang kami mula sa likod. Hindi ko talaga balak saktan si Ruan Ruan. Tapos? Chinfan, naipaliwanag ko na ang lahat. Huwag ka nang magalit sa akin, okay? Alam kong nagkamali ako. Tayo na lang ang magkasama ngayon, okay? Sinabi ko na, kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na. Kasalan ko at ni Shinyi ngayon. Chinfan,
Alam mo namang wala akong kasalanan. Tingnan mo, suot ko pa ang wedding dress. Kung papayag ka lang, pwede rin tayong magpakasal ngayon. Mabibigyan kita at si Ruan ng isang pamilya. May asawa na ako, at ang prinsipyo ng pamilya namin ay maging tapat sa asawa. Tungkol sa iyo? Umalis ka na. Chin Fan, paano pwedeng si Su Xingyi ang asawa mo? Ako ang mahal mo! Song Ruyan, ilang beses ko pa bang sasabihin? Hindi na kita mahal. Kaya ang katotohanan ay hindi na mahalaga. Hindi ako naniniwala. Alam mo namang mabuti. Naalala mo ang bawat gusto ko. Sa bawat okasyon, naghahanda ka ng regalo para sa akin. Tama na yan. Paalisin mo siya. Opo, Boss Chin. Hindi ako aalis. Ruan! Tulungan mo si Mama na kausapin si Papa, okay? Hindi ba't gusto mo talaga ng masayang pamilya? Pangako ni Mama sa iyo, mula ngayon, magiging mabuti si Mama sa iyo. Pakiusap, Ruan. Hindi kita mama, si Tita Su ang mama ko. Huwag mong gambalain ang kasal nila mama at papa. Umalis ka dito, masamang babae. Ruan. Kinfan, ganito na ba talaga ang katapusan ng ating dalawa? Kasalanan ko itong lahat. Ako ang may kagagawa nito. Kaya lalong naging malayo ang inyong mag-ama. Kung sakali, hindi na. Wala nang kung sakali. Boss Song, mauubos na ang pambayad sa gamot ni Xiaozi. Ipagpapatuloy pa ba? Panahon na para tapusin. Ang lahat sa pagitan ko at ni Jianglin. Kapag natapos na ang lahat ng susunod pang gastusin sa paggamot ni Xiaozi, ako at si Jianglin ay maghihiwalay na ng landas. Hindi ba si Jianglin iyon? Sino ang nag-utos sa'yo na hanapin ako rito sa ospital? Ginoong Jiang, ang negosyo ko ay pagpatay at pagnanakaw. Pero noong huli, ginawa ko ang hiniling mo at inatake ang mag-amang Chin at ang anak niyang babae. Malinis at maayos ang pagkakagawa ko. Pero ang huling bayad mo, hanggang ngayon, ay wala pa. Kaya pala nasugatan noon sina Chin Fan at Ruan si Jianglin pala ang nagpapatumba sa kanila. Pwede ba? Hinaan mo? Tsaka, yung bata, hindi mo naman napapatay, di ba? Anong ibig mong sabihin? Magbabalat kayong ka? Bitawan mo ako. Hindi ko sinabing hindi ako magbabayad. May 500,000 piso sa card mo. Pero kailangan mo akong tulungan sa isa pang bagay. Anong klaseng bagay? Anong bagay? Yung huli mong trabaho, yung hindi mo natapos. Hahaha, hindi ko inakala. Mukha kang mahina at baklang-bakla, pero ang tindi pala ng loob mo. Hoy, isang kamay, pinapanggap mong may sakit ang anak mo para lokohin ang pamilya Song. At sa kabilang kamay, pinapatay mo ang mga mahal sa buhay at anak ng nagpapatos sa'yo. Si Jianglin, balak pa niyang saktan sina Chin Fan at Ruan. Baliw siya! Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito siya kasama? At saka, ang sakit ni Xiaozi ay gawa-gawa lang? Anong sinasabi mo dyan? Kaya mo ba o hindi? Hahaha. Kung sapat ang bayad, anong hindi ko kayang gawin? Sige, usap na yan. Ahahaha. Sino yun? Haha, malamang isang random na tao lang. Nakasagi lang siguro. Hindi ito lugar para mag-usap. Uuwi na muna ako. Huwag mo na akong hanapin ng madalas. Hehe. Jianglin, ang lahat pala ng kabaitan at lambing mo, peke lang. Lagi kitang inisip at inintindi, ikaw at ang anak mo, pero gusto ninyong patayin ang anak ko. Hindi kita palalampasin. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat ng kasalanan ni Jianglin. Gusto kong ako mismo ang magpapasok sa kanya sa kulungan. Hindi. Sasabihin ko kay Chin Fan ang buong katotohanan. Ang ganda! Sa wakas makakasama ko na sina Mama at Papa sa iisang bahay. Kinfan, Ruan. Bakit ka nandito na naman? Nandito ako ngayon para magpaliwanag. Kinfan,
Shinfan, alam kong ayaw mo akong makita. Pero nandito ako ngayon para magpaliwanag sa inyo. Nalaman ko na ang tunay na mukha ni Jianglin. At noong nakaraan, siya rin ang nag-utos na saktan kayo ni Ruan Ruan. Siya talaga. Siya pala. Siya nga. Nagsisimula na akong mag-ipon ng ebidensya. Kapag kumpleto na ang ebidensya, mapaparusahan ko siya sa ilalim ng batas. Huli na ang nalaman ko. Pinagdaanan ninyo ng hirap, ikaw at si Ruan Ruan. Pasensya na, Shinfan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pinatawad mo na ba ako? Hindi kita patawarin, pero hindi na mahalaga, yon. Dahil ang gusto ko lang ngayon ay makasama ang asawa ko at mabuhay ng maayos. Pero si Ruan, ako ang tunay na ina ni Ruan Ruan. Tita Song, sabi mo dati hindi mo anak si Ruan Ruan. Sa puso ni Ruan Ruan, isang nanay lang ang meron si Ruan Ruan. Hindi. Shinfan, uwi na tayo. Naghihintay sa atin ang mga magulang sa bagong bahay. Siya? Tumigil ka na, Miss Song. Mamatay ka na, Chinfan. Wala na. Maling tao ang pinatay. Sino yan? Anong nangyari? Ruyan, Tita Song. Miss Song, Ruyan, Shinfan, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. bakit ka ba ganoon katanga? Bakit mo ako ipinagtanggol? Shinfan, noon, ako yung palaging hindi nagpakita ng magandang pakikitungo sa'yo. Ikaw pa, ang palaging maingat sa pagtrato sa akin. Nang umalis ka, saka ko lang napagtanto na matagal na kitang hindi kayang iwan. Pasensya na. Kaya, ngayong pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas sa'yo. Huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita. Hindi. Kailangan kong sabihin. Natatakot akong baka mamatay ako at wala nang pagkakataong sabihin ito. Huli na ang nalaman ko. Kaya't nakaligtaan ko ang taong pinakamahal ako. Ambulansya. Ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Ruyan. Anong ginagawa mo? Nakalimutan mo bang allergic ka sa seafood? Paano ka nakakain ng hipon? Sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Humiga ka muna. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Mahal, kumain ka ng prutas. Huwag kang masyadong mapagod, ha? Mahal, tingnan mo ang binili ko para sa'yo. Gucci, bagong koleksyon ng spring. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa'yo. Ako? Mahal kita. Naku! Anong nasira? Napatay ko ang maling tao. Napatay ko si Song Ruyan. Ano? Sino ang nag-utos sa'yo na patayin si Song Ruyan? May tumawag sa amin para mag-report. Kasalukuyan kayong nasasangkot sa pagpatay. Sumama kayo sa amin. Mga pulis? Wala akong alam. Wala akong kasalanan. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Siya ang may gawa nito. Nagsisinungaling ka. Ipaliwanag yun na lang sa presinto. Mga pulis, please. Papa, gusto ko, Papa. Hindi ako patay. Kumusta ka na? Okay na ako. Medyo masakit pa rin lang. Ruan. Hindi pa rin ba? Patawarin mo na ako? Yung nangyari noon, salamat, huwag kang mag-alala. Yung mga gastos mo sa gamot, ako ang sasagot lahat. At saka, kung may gusto ka man, pwedeng sabihin mo sa akin. Shinfan, alam mo namang hindi ko kailangan ng mga bagay na yan. Talaga bang wala ng pag-asa sa pagitan natin?
Kahit napatunayan kong mahal na mahal kita, handang-handang ibigay ang buhay ko para sa'yo. Song Ruyan. Ang nakaraan. Hayaan na natin ito. Ang dahilan kung bakit kami pumunta rito para makita ka ay para sabihin sa'yo na alis na kami. Alis ka na. Ngayong hapon ang biyahe. Dinala ko sila rito para makita kanila sa huling pagkakataon. Ruan. Pumunta ka na. Pasensya na, Ruan. Hindi ako karapat-dapat maging nanay mo. Yung mga nangyari noon, kasalanan ko. Pasensya na. Talagang pasensya na. Pinatawad ka na ni Ruan. Anong sinabi mo? Pinatawad ka na ni Ruan. Kahit na si Mama ay hindi mabuti kay Ruan noon. Pero sabi ni Papa, nanalin lang si Mama ng masasamang tao. Biktima rin si Mama. Kaya, Mama, pinatawad ka na ni Ruan. Mama, anong nangyari? Ruan, kung sakaling magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap, bumalik ka para dumalaw sa Mama, okay? Kaya ko po, kahit na aalis na si Papa at si Mama Sue. Kapag may pagkakataon ako, babalik talaga ako para bisitahin si Mama. Ruan, aalis na tayo. Paalam ka muna. Kay mama mo. Mama, paalam. Kung ganoon, ayos na. Aalis na kami. Kapag matagal kasi akong nandito, maiinggit ang asawa ko. Kung noon pa lang ay mabuti ako kay Chin Fan, ako kaya ang pinapamper ngayon. Sayang, wala nang kung. Paalam na DNA. Song. Chin Fan. Paalam. Siguro, hindi na tayo magkikita. Pasok. Boss Song. Talaga po bang ililipat ninyo ang lahat ng shares para kay Gingeng? Ruan? Pero kung ganito, ano na ang mangyayari sa inyo? Pagkatapos mawala sa akin ang mag-ama, wala na talaga akong natira. Ang gusto ko lang ngayon, sana maging masaya sila. Iyon lang. Ang saya-saya! Sa wakas makakasama ko na si Papa at si Mama para maging masaya. Yehey!